You're the same God today and the same God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be tomorrow, when I sing the victory you already see. Exceeding abundant, beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. Yeah. By the power of your name, the soul is filled, the battle has been won. On your promise I stand, and in faith I believe it, that what I pray in your name, it's already done. Oh, let your will be done. We need, and you are God of the impossible. There is no power great, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. We call on you. In the waiting, you get the glory. In the healing, in the breaking, and in the breakthrough, you get the glory, you get the glory, you get the glory, you get the glory, yeah, you get all the glory, get the glory. We get all to you, God. You get the glory. We need, you are, say, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we can ask or think. We call on your name. Oh, we need, yes, we do. God of the impossible. There is no power great, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. We call on your name. We call on your name. We call on your name. Say Jesus. Yes, Lord. The name above all names. Pinupuri po ang Panginoon sa araw na ito na kanyang ginawa. Araw na kung saan ay didinig na naman natin, mararanasan na naman natin kung gaano kabuti. Palagi po, tatandaan natin palagi na sa anumang challenges po ng buhay, palagi po nandiyan ang Panginoon.
Panginoon para na patuloy na umaasa sa Kanya. Okay, sa ating pong pagpapatuloy ay sumaglit po tayo manalangin. Hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu Santo sa ating pagbabahagi ng Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito ng iyay. Pinupuri ka na kila ka namin, nilati ka namin, O Diyos. Sinasamba ka ng aming mga puso. Sinasamba ka ng aming buong pagkatao at kaluluwa, Panginoon. Salamat po ng marami. Inihiling po namin, O Diyos, ang iyong pagpapatawad. Patawarin mo kami sa anumang mga maling salita, maling inisip, maling isinapuso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. At maraming salamat po, O Diyos, sa biyayang pagpapatawad mo sa amin. Muli, O Diyos, sa iyo ang papuri at pagdakila. Magpagaling ka ng mga may sakit sa mga oras na ito. Magpalaya ka ng sinumang tinatanikalaan ng kaaway, Panginoon. Magpalaya ka. Magligtas ka, Panginoon, na sinumang tao na lalapit sa iyo at magpapakumbaba sa iyo. Tatanggapin ka na bilang kailang Diyos at tagapagligtas. Again, salamat po muli, Ama. Maging sa mga kapatiran, yun po'y nanonood na, nakikipanalangin na, maya-mayang konti makikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa patuloy na maayos na magandang flow ng internet connection dito po sa bahay ni Inay at sa bahay ng mga kapatiran na nanonood ngayon. Muli sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Okay, again, magandang umaga po sa bawat isa. At supposed to be po ay ang aking inay ang magsishare ng word of God ngayong umaga ng ating pong devotion. Hindi po kasi naging maganda yung kanyang pakiramdam kagabi hanggang kanina madaling araw. At patuloy niyo po siyang ipag-pray na patuloy siyang bigyan ng Panginoon na malusog at malakas na katawan. Gustong-gusto niya po talaga maglingkod pa ng aking ina. Sabi nga niya sa akin anak, sasama ako sa iyo sa Japan. Pwede niyo. Ano niya, nanay ko, love na love niya ang Panginoon. Love na love niya na mag-share ng Word of God. Kaya sabi ko, hayaan niyo na isasama ko kayo sa biyaya ng Panginoon. Maging dito po sa Pilipinas, dito po sa Pilipinas, kasi naksama mo ako sa ganung probinsya. Sabi ko, don't worry, inay. Biyayaan lang tayo ng Panginoon ng maayos sasakyan. Alam, pag-pray niyo, nagpe-pray talaga ako ng high A's. Yung malaking sasakyan po talaga. Maayos yung upuan sa loob. Talaga ang aking ina. Kasi gustong-gusto niya magmisyon. Pero 88 years old, gustong-gusto pa magmisyon. Kaya yun nga po. Salamat po sa prayer at dalawang ospital po yung pinuntahan kagabi. Yung una nga po ay sa sa Naik Doctors. At sabi nga nung attending nung resident doctor doon, dapat daw po mas malaking hospital si nanay. Kaya nung pinagpahinga lang po nila si inay, mga 2 hours din siya nag-spend kung di nagkakamali sa Naik Doctors ay dinala na po nila Pastor Richarisa Troylan sa sa Divine Grace sa General Trias po. To make the long story short, talagang mabait po ang Panginoon. Niloob niya na sakto po yung mensahe ngayong umaga. Talagang niloob niya na hindi niya pakunin si inay, do hirap na hirap siya talaga kagabi. Kasi may plano pa siya. At yan po yung tao ng mensahe po ngayong umaga. Punta po tayo rito. Okay? Ang title nga po ay, What is your purpose in life?
mula sa makikita nga po natin yan sa Exodus 9 verse 16. Pero para po bigyan kayo ng ay basahin po natin yung talata. Okay. Sa chapter 9 po ng Exodus, sabi nga, ang ikalimang salot, ang pagkamatay ng mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa Faraon at sabihin mo, ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Egyptyo. Ngunit isang mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas ito mangyayari. Talagang po natin makikita kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Walang panama si si Paraon. Walang panama po si Paraon. Kinikilala niya Diyos ang kanyang sarili. Mas meron palang sobrang mas makapangyarihan pa sa kanya. Okay? Sabi nga, naitakda ko na ang oras, bukas ito mangyayari. Verse 6, kinabukasan ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptyo. Ngunit kahit isa'y walang namatay sa hayop ng mga Israelita. Pakisabi nga po, I am protected. Di ba? I am protected. Talaga namang protektado tayo ng ating Panginoon. Ni isa mang hayop na alaga ng mga Israelita walang namatay. Okay? At nang patingnan ng Paraon, wala nga namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin ito. At ayaw pa rin payagan ang mga Israelita. Verse 8, ito po makikita natin ni ika-6 na salot, ang mga pigsa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga pigsang nagnanaknak. Verse 10, kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng mga pigsang nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong ito. Ang mga salamangkero hindi na nakaharap kay Moises sapagkat sila may tadtad rin ng mga pigsang nagnanaknak. Yung mga magician ni Faraon na pinipilit pong gayahin yung ipinagawa ng Diyos. Yung pinapangyari ng Diyos. Pakinggan niyo po yung sinasabi ko. Alam niyo kung hindi naman pinapangyari ng Panginoon, walang kapangyarihan po si Moises. The reason why nagpo-flow yung kapangyarihan sa buhay ni Moises because of God. Tandaan natin palagi. Kung wala ang Diyos na kumikilos sa buhay ni Moises, walang saysay yung tungkod ni Moises. Walang saysay yung pananalita ni Moises. But simply because meron Diyos na makapangyarihan na kumikilos sa buhay ni Moises, kaya nakagawa siya ng mga bagay na hindi po pangkaraniwan. Okay? Kaya maging tayo, makakagawa rin po tayo ng mga bagay na hindi pangkaraniwan kapag tayo po ay nagpasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Tuloy po muna tayo sa pagbabasa. Then sabi ay hindi, samantala ang Paraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh
Hindi ito pinansin ng mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. 13, ito po ikapitong salot. Ang malakas na ulan ng yelo. Sana sundan niyo po ako. Just open your Bible. Ano po? Sinabi ni Yahweh kay Moises, Exodus chapter 9 po, no? Sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umaga, pumunta ka sa Faraon. Sabi mong iniuutos ko na payagan na niyang sumamba sa akin. Kapag hindi pa siya pumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanya, sa kanyang mga tauhan at nasasakupan, upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Wow! Grabe mo. Talagang ipinaintindi ng Panginoon kay Faraon na hindi siya katulad ng sinumang tao na may hangganan, na limitado ang kakayanan. Kaya napakapalad natin. Pag-isabi nga po, I am blessed beyond compare. Ayan. Di ba? I am blessed beyond compare. Grabe po ang Panginoon. Ano po? Grabe po siya. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Eh, pasinin niyo po ito, no? Sabi nga, kapag hindi siya pumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanya mga tao at nasasakupan upang malaman nila ako'y walang katulad sa buong daigdig. Verse 15, kung siya at ang buong bayan ay pinadalan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Grabe yung Diyos. Alam nyo, kaya namang gawin ng Diyos yan. Naalala nyo, nung ginunaw ng Diyos ang daigdig, talagang diloob ng Diyos talaga na mamatay ang lahat ng mga tao, maliban kay Noe at sa kanyang pamilya. Pansinin nyo? Kaya nga, yung mga superpower na country like Russia, US, di ba? Ay ang United Kingdom, UK, at itong North Korea, itong China, wala yan. Wala po yan. Wala silang kayang ipantapat sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya napakapalad natin. Kasi nga ang ating Diyos, walang katapat. Okay. Radyo po tayo. Sa verse 16, dito po tayo magfo-focus maya-mayang konti. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan. At sa gayoy maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ngunit ay hinahadlangan pa niya ang aking bayan at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasing lakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. 19, pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. Ang ibang tauhan ng Paraon ay natakot at ipinasabi ni Yahweh, kaya't pinasilong nila ang kanilang mga alipi at mga hayop. Kaya nakakatawa po itong portion. May mga naniwala. Dapat isilong nila, no? Wala silang dapat mga tauhan na may ginagawa sa bukid. O mga alagang hayop na may ginagawa sa bukid. Dapat po isisilong nila, i-cover nila. Kasi sabi nga ng Panginoon, lahat ng mga tao, lahat ng mga hayop na hindi nakasilong, mamamatay sila. May mga nakinig din naman ng mga taga-Ehipto. Kapag talaga nakikinig talaga ang tao, pag nakikinig ang tao sa salita ng Diyos, sa paalala ng Diyos, hindi talaga siya may kausap pa po ba? Hindi siya mapapahama. Pag nakinig. Eto, nangyari. Diretso po tayo. Then,
Sabi nga sa verse ng tauhan ng Faraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ayun. Yung mga nagbaliwala no, sa warning, talagang namatay sila. Napahamak sila. Kaya tatandaan po natin palagi, bago pa may gawin ang Diyos na judgment o hatol, kanino man, nagpapaalala ang Diyos. Nagpapaalala ang Diyos. Yun po ang totoo palagi. Kaya kapag ikay nakinig at sumunod, praise God, hindi ka mapapahamak. Pero kapag binaliwala mo yung warning o yung babala, ano naghihintay sa iyo? Kapahamakan. At gano'n ang maraming tao. May nakikinig pa po ba? Ang maraming tao ay mas gusto nila na huwag makinig kaysa sa makinig. Unulit ko. Mas gusto nila yung huwag makinig at sumunod. Huwag makinig at sumunod. Huwag. Kaysa makinig at sumunod. Kaya nung nakinig ang mga taga-Egyptyo, wala napahamak na alipin, walang namatay na hayop. Wala. Kaya nga, sabi mo nga, pakisulat ang ganito. Matutot ako ay makikinig at susunod sa paalala ng Panginoon. Ako ay makikinig at susunod sa paalala ng Panginoon. Pakisulat nga po yan. Hallelujah. Hallelujah. May kausap pa po ba ako? Praise God, praise God. Okay, let's move on. Medyo po tayo. Ngunit ipinagwalang bahala ng iba at inayaan nila sa labas ang kanilang mga alibi at mga hayop. Verse 22. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng malalaking tipak na yelo sa buong Egypt. At ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises. Alam niyo, nakakatuwa ito si Moises, talagang masunurin siya sa Panginoon. Talagang sumunod lang talaga. Sumunod ng totoo, sumunod ng maayos, sumunod na mayroong paggalang. Talagang sumunod ito si Moises. Okay? Then, sabi nga ay bumagsak lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop, nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitira ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelong ito. Naiprotektado ng Panginoon eh. Talagang yung pag-iingat ng Diyos talagang nakayap anak na nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya ng totoo. Napapahamak po tao na nakinig lang pero hindi sumusunod. Okay po? Sige po, diretso tayo. Verse 27, kaya ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron sa niya tinatanggap ko ngayon at kami ng aking mga kababayan ang mali. Ipanalangin ninyo kami sa Kanya sapagkat hirap na kami sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sa malalakas na kulog. Ipinapangako kong kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon. Natuto Natuto rin namang magpakumbaba itong si Paraon eh. Kaya lang po peke yung kanyang pagpapakumbaba.
Ganyan ang maraming tao. Lalapit lang sa Diyos kapag pumapangit na yung takbo ng buhay. Lalapit lang sa Diyos kapag kitang-kita niyo yung pagbagsak buhay. Saka lang lalapit sa Diyos. Tulad ni Paraon. Natutong magpakumbaba rin naman eh. Sabi niya, tinatanggap ko, di ba? I admit that I was wrong. Kung na pinagkasala kay Yahweh, sabi nga, siya ang matuwid. Totoo naman na matuwid talaga ang Diyos. At kami ang mga kababayan ko ang mali. Inadmit niya na hindi lang sila nagkamali, kundi hindi pa rin tama yung kanyang mga ginawa. Kaya sabi, ipanalangin nyo kami. Nagpapapray din naman. Talaga naman. Alam nyo, ganyan. Yung gustong-gusto lang palagi ng marami na pag-pray. Pero, tatandaan natin palagi ito. Makinig kayo mabuti. Walang saysa yung panalangin ng sino man kapag ikaw mismo hindi ka masunurin sa Panginoon. Useless yung panalangin. Pwedeng pagbigyan ng Diyos, ganun eh. Pwede naman eh. Pero hindi po palagi. Kasi ikaw mismo dapat. Ito tatandaan palagi, hindi ka po pwedeng iligtas ng ibang tao. Hindi ka po pwedeng ilapit ng sino mang tao papalapit sa Diyos. Ikaw mismo yung magsasabi sa sarili mo, ako lalapit sa Diyos. Ako maglilingkod sa Panginoon. Ako susunod sa Panginoon. Ako magpapakumbaba. Ikaw yung magsasabi noon. Nobody can ever do it for you. Na ikay iligtas? Wala. Sige, bulit. Huwag. Okay? Sabi niya, lahat daw ng tao, kailangan dumaan muna sa kanya kasi siya daw ang hinirang ng Diyos para magligtas. Lahat ng mga kabaliwan talaga na kay Kibuloy, maling-mali talaga. Kaya dalangin ko, na magsisi siya. I-confess niya ang kanyang mga kasalanan, pagsisihan niya lahat ng ito, at sabihin niya na maling-mali ako, hindi ako ang Kristo, hindi ako ang... Sana ganun po, Dalangin ko na dumating nawa sa kanya yung ganon. Wala, tingnan niyo. Talagang pangitang-pangita. Nakakaawa yung 6 million na follower niya, yung naniniwala sa kanya, na siya yung Kristo. Nakakaawa. Biro nyo, 6 million katao yun na mapupunta rin impyerno kasama niya kapag hindi sila nagsisi. Kapag hindi nila sinabing maling-mali sila. Tulad dito si Paraon. Kunwari lang ito nagsisisi. Kunwari lang. Okay? Kaya tandaan natin palagi, hindi po pwedeng kunwaring pagsisisi. Okay? Then sabi po, nangako pa ito si Paraon, na papayagan ko na kayong umalis sa lalong madaling panahon. Ako, nangako na naman. Verse 29, sinabi ni Moises, pagkalabas ko na lusod, mananalangin ako kay Yahweh, mawala ang mga kulog at titigil ang malalaking tipak na yelo. Ang siyang may-ari ng daigdig, kahit alam kong kayo at ang inyong mga tao na hindi pa natatakot sa Panginoong si Yahweh. Ayun, talagang derechahan na, rekta. Hindi mo naman talaga kinikilala ang aming Diyos na si Yahweh. Hindi mo naman talaga siya kinikilala bilang Diyos. Di ba? Talagang direkta. Alam niyo, minsan talagang dapat dinidirekta natin yung sino mang tao sa kanilang pagkukunwari. Dapat dinidirekta natin sila. Okay? Tulad ng ginawa na ito ni Moises kay Faraon. Then sabi sa 31, ang mga tanim na lino at mga sebada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sebada at namumulaklak na ang lino. Ngunit hindi na pinsala ang trigo at sapagkat
huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moises at lumabas sa lungsod, nanalangin siya kay Yahweh at, nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog, ang ulan at ang pagbagsak ng malaking tipak ng yelo. Na makita ng Faraon na tumigil ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang silang nagkasala, pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Nakakalungkot ano pa. Okay na sana eh. Kaya lang, nung gumanda na yung panahon, nung wala nang bumabagsak na tipak-tipak na yelo, malalaking tipak na yelo, bumalik na naman si Paraon sa pagiging manloloko. Okay? Gumanda na ang panahon. May pambira. Hindi ko papalayasin ng mga Israelita. Balik na naman siya sa dati niyang ginagawa. Alam niyo mga kapatid, hindi natin po pwedeng dayain ng Diyos. Hindi. Every time na tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Sana. What is your purpose in life? Okay, as I've said kanina, doon po tayo tututok sa verse 16. Ano po? Pinadaanan ko lang po yung hanggang sa uling talata po na 9 yung ating pong binasa. Pero sa verse 16 po tayo magtututok. What is your purpose in life? Okay? Sabi nga rito sa ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayon maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Pasinin po natin ang katotohanan ito. Okay, tulungan po tayo ng Panginoon. Ito yung katotohanan na gustong bigyan diin sa ating devotion po ngayong umaga. Okay. What is your purpose in life? Ilang beses mo nang tinanong sa iyong sarili, anong dahilan at nabubuhay pa ako? Anong layunin? Bakit ako'y nabubuhay pa? Okay? Sinabi po sa verse 16 ng chapter 9 na Exodus, sabi nga, God declares that He has a purpose for each of us. May plano ang Diyos. May layunin ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay pa. Okay? Meron siyang purpose. Okay? Sabi nga, ipinasabi parang through Moses, ito po ang salita, ito pinapasabi ng Panginoon, ang nag-relay nga po ay si Moises. Sabi niya, raised you up for this very purpose, that I might display, verse 16 po yan, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Talaga may plano ang Diyos, no? May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, maging kay Paraon. Okay? May plano ang Diyos. Kung pwede naman gawin ng Panginoon talagang pagpapatayin sila lahat, kayang-kaya naman ang Panginoon gawin yun eh. Sa isang ano lang, sa isang kilos lang ng Diyos. Kayang-kayang gawin ng Panginoon, pero hindi niya po ginawa. Hindi niya po ginawa. Though siya yung Diyos na may kakayanan. Sabi nga, di ba, sa daigdig na ito, nilikha na Diyos pamamagitan ng salita. Sabi nga, let there be light. So there was light. Di ba? Ganun eh. Talaga ang ginamit po ng Panginoon ay ang kanyang pananalita. Okay. Pero hindi nga niya ginawa kay Paraon at sa kanyang mga tauhan. Kasi meron siyang plano. Meron siyang ginagawa
sa buhay ng bawat tao sa daigdig. May ginagawa ang Diyos. Sabi mo nga po, pakisabi nga po, may ginagawa ang Diyos sa aking ikabubuti. At yun nga po, sa punto po ito, di ba? Ipinadala ng Panginoon si Moises para po sabihin kay Paraon yung mga bagay na dapat gawin ni Paraon. At nakita nga po natin sa hindi pagpayag po ni Paraon ay nangamatay ang mga hayop, nagkaroon po ng pigsa, ang lahat, nagkaroon po ng pagbagsak ng malalaking tipak na at nangamatay ang mga halaman, nangamatay ang mga hayop. Yun po yung ikalima, ika-anim at ikapito na salot na ibinaba ng Diyos. At makikita rin po natin dito na lalong naging matigas ang puso ni Paraon. Lalong nagmatigas siya, lalo niyang pinahirapan ng mga Israelita. Anong ginagawa ngayon ni Paraon? May ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos kay Paraon at may ginagawa ang Diyos sa mga Israelita. Sa akin pong pagtatapos, kapag ipinasakop natin sa Panginoon, sa plano ng Diyos ang ating buhay. Pakisabi nga po, plano ng Diyos. Kapag ipinasakop natin sa plano ng Diyos yung ating buhay, hindi yung plano mo, hindi yung plano mo, hindi yung gusto mo, hindi yung pangarap mo, hindi yung inaambisyon mo. Okay lang kung yung pangarap mo o pinaplano mo gusto rin ng Diyos kung hindi gusto ng Diyos yun, magkakaroon ka ng malaking problema. Kaya kapag ipinasakop natin sa Panginoon ang ating buhay at sa Kanyang plano, talagang gagawa po siya. Gagawa siya ng magandang bagay sa buhay natin. Okay? Mapaparangalan ng Diyos sa buhay natin. Mapapagpala natin ang Diyos sa buhay natin. Mapaparangalan natin ang Diyos sa buhay natin. Kapag ginusto natin yung gusto niya. Iba ang gusto mo sa gusto ng Diyos. The best yung gusto ng Diyos kaysa sa gusto mo. Can I hear amen? Yan nga. Ano ang resulta? Kapag ipinasakop natin sa Diyos yung ating buhay, at sa kung ano yung gusto niya. Anong resulta? Talaga namang magiging maganda po. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa, magagawa mo. Tulad ng matututo kang magpatawad sa mga taong nakagawa sa iyo ng pangit na bagay. Bakit? Hindi dahil sa mapagpatawad ka, hindi dahil sa mabuti kang tao, hindi man tayo talaga mapagpatawad Mapagtanim nga tayo ng sama ng loob Kaya maraming mga tao may sakit sa puso, even Christians. Kasi iniingatan nila yung sama ng loob, iniingatan nila sa puso nila. Bakit niya ako ginanon? Bakit siya nagsalita ng ganon sa akin? Masyado niyang iniingatan. Iniingatan niya masyado, itinatago niya sa kanyang puso yung sama ng loob, yung galit, yung yung plano pag-iganti, iniingatan niya. Anong ginagawa nito sa ating puso? Pinapagkasakit tayo sa puso. Tambak ng basura Hindi ka makakahinga na maayos. Praise be to God. Walang sakit sa puso yung mga taong, may taong nagsabi sa'yo ng pangit na bagay. Nasaktan ka, siyempre, pangit yung sinabi sa'yo na wala namang katotohanan sasabihin mo lang, bahala na sa'yo ang Diyos. Alam ng Panginoon na hindi matotoo yan Noon lang, hindi yung dadamahin mo pa,
Dadamahin mo yung sinabi niya. Bakit niya sinabi yan? Ba't gano'n ang ginawa? Hindi na. Nasaktan ka ng kapiraso. Tao ka kasi. Pag isabi mo, kapiraso lang. Dapat kapiraso lang, ano? Kasi may damdamin ka. Pero hindi ka nagpapatalo sa damdamin mo. Hindi ka nagpapatalo sa damdamin mo. Kasi pag nagpatalo ka sa damdamin mo, papatayin ka ng iyong damin. Papatayin ka nun. At hindi makakabuti para sa iyo, hindi ka lalago spiritually. Magiging mabuhay ka, magiging mahina kang anak ng Diyos. May kausap pa po ba ako? Yung nga, the moment we submit ourselves, our lives to God's plans, okay? Talagang kikilos ang Panginoon ng malaya sa buhay natin. Anong magiging resulta? Matututo kang magpatawad sa mga taong gumawa sa ng kasalanan. Bakit? Kasi pinatawad ka rin ng Diyos. Kaya natututo ka rin magpatawad. Okay? Ano pa po? Natututo kang umibig ng totoo. Hindi peking pag-ibig. Bakit? Kasi inibig ka ng totoo ng Panginoon. May kapantamang ugnayan sa Panginoon, tutulong tayo sa sino mang tao, nag-expect tayo something in return. Naku, pinagpakitaan ko ng kabaitan niya, dapat magpakita rin sa akin ng kabaitan. Hindi na tayo ganun. Generous sa pagtulong, gumantiyon din, no problem. Hindi na tayo nag-expect ng ganun. Basta nagawa nating tumulong, nagawa nating magbigay, kasi una nagbigay ang Diyos. Nagagawa natin magpatawad kasi pinatawad tayo ng Diyos. Nagagawa nating maging mabait kasi napakabait sa atin ng Diyos. Kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon, siya ding nakikita sa ating buhay ng mga tao sa ating paligid. Wow! Kaya makikita mo yung layunin. Nakikita mo yung purpose. What's your purpose? Bakit ka nabubuhay pa? The reason why nabubuhay pa tayo dahil sa Diyos. Can I hear amen? Dahil sa Diyos. The reason why nagiging maayos ang ating ugali dahil sa Diyos. Dahil sa Kanya, naging maayos ang ating ugali. Dahil sa Kanya, naging mapagpatawad tayo. Dahil sa Kanya, natuto tayo umibig ng totoo. Dahil sa Kanya, natuto tayo maging mapagbigay. Dahil sa Kanya, natuto tayo maging mapagpaumanin. Dahil sa Kanya. Dahil sa Kanya. Dahil sa Kanya, dahil sa Kanya, nagbibigay ka ng panahon sa Kanya. Kasi may panahon siya sa iyo. Ano yung panahon na ibinigay sa atin? Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, karagdagang buhay ngayon, nagising pa tayo. Kaya dahil sa Kanya. Kaya nga ano magiging ganti natin? Magbibigay din tayo ng panahon sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng panahon. Hindi ka lang aatin sa gawain ng Panginoon every Sunday. Or every Friday, hindi lang. Kundi talagang araw-araw kang binibigyan ng Diyos ng panahon, kaya dapat araw-araw mo rin siyang binibigyan ng panahon. May kausap pa po ba ako? Di ba? Birihin nyo, ang bait-bait ng Diyos. Kaya maintindihan mo kung ano yung purpose. What's your purpose in this life? I live because of God. Right? I live because of God. I sing praises unto His name because of Him. Palagi po, because of Him. May kausap pa po ba ako? Okay? Nagagawa natin gumawa ng tama. Kahit pa parang mahirap.
Di ba? Mas marami ang gumagawa ng kalikuan. Mas madali yun eh. Pero pag gumawa ka ng kabutihan, po pwedeng may magalit sa iyo. At po pwede rin naman may matuwa. Alam niyo, okay lang. Sa pagsunod sa Panginoon, tatandaan natin palagi, huwag kang umasa na ang lahat matutuwa sa iyo. Ang totoo niyan, may matutuwa at may magagalit din. Kaya okay lang. Basta't nagawa mong gumawa ng mabuti dahil sa Diyos. Nagawa mong maging mapagtiis dahil sa Diyos. Nagawa mong magpatawad dahil sa Diyos. Nagawa mong gumawa ng tama dahil sa Diyos. And that's our purpose. Yun ang dahilan. Kaya tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Para maparangalan ang pangalan ng Panginoon. O, di ba? Kasi may mga tao na nakatingin sa iyo eh. Dati-dati, napakasama ng bibig ng tao niyan. Dati, mura ng mura. Okay? Dati-dati, puro negative ang madidinig mong salita niya. Pero ano nangyari? Yung sinasabi niya mula nung siya ay nakakilala, na-born again, nabago, unti-unti ang kanyang buhay. O, di ba? Pakikita nila na napaparangalan ang pangalan ng Panginoon every time na tayo po ay gumagawa ng kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Amen. Yeah. Meron bang tao na, kumbaga, dapat po, kahit saan ka nandun, dapat napaparangalan ng pangalan ng Panginoon. Opportunity yun. Ba, mamaya may mamimit ka na may lalapit sa'yo na tao para magtanong sa'yo. Opportunity yun. Para i-share mo sa kanya ang salita ng Diyos. May lalapit sa'yo na kaibigan para sabihin na sa iyo yung kanyang problema. Opportunity yun. Para maipag-pray mo siya at matulungan mo siya. Kumbaga, yung bawat pagkakataon na nilolob ng Panginoon na take that opportunity para maparangalan ng Panginoon. Nabubuhay pa po tayo. Yun yung purpose. Maparangalan ang pangalan ng Panginoon. Maitaas. Kailan kung bakit buhay pa ko? Meron pa palang ipinagagawa ang Diyos. Di ba? Kumbaga, kung wala na ipinapagawa ang Diyos, baka ako'y sumunod na rin kay Mami. At nakita ko na rin yung ating tagapaglikha na si Jesus. May purpose. Kaya tanungin mo sa sarili mo, anong layunin? Ba't kaya ako nabubuhay pa? Dapat ang sagot, to give glory to God, sa aking pananalita, sa aking pag-iisip, sa aking paggawa. Glory to God, makita sa buhay ko na ako'y anak ng Diyos. Kakaiba. Okay? Dapat iba po tayo. Kung marites ang kapitbahay mo, hindi ka marites. Kung gumagawa ng hindi tama ang iyong, hindi ka gumagawa kung mali ang ginagawa ng iyong kapitbahay, tama naman yung ginagawa mo. Yung tama naman, to give glory to God. Sa working area mo, to give glory to God. Sa palengke, to give glory to God. Sa public places, sa mall, to give glory to God. Dapat napaparangalan ng Panginoon. Sa loob ng tahanan, lalo na, maparangalan ng pangalan ng Panginoon. Maski na nag-iisa ka sa loob ng toilet, maparangalan ng pangalan ng Panginoon. Kahit nag-iisa ka sa loob ng kwarto, maparangalan dapat ang pangalan ng Panginoon. Kahit walang nakakilala siya sa lugar na yung pinuntahan, dapat maparangalan ng Panginoon. That's the purpose why nabubuhay pa po tayo sa daigdig na ito. Maparangalan ang pangalan ng Panginoon. Madakila ang pangalan ng Panginoon. Makilala ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang ngalan ng ating Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita na muli ay nagpaalala sa amin kung ano ang dahilan bakit pa kami nabubuhay sa daigdig na ito. At salamat sa iyo, O Diyos, na ang bawat sa amin may layunin ka kung bakit pa rin kami nabubuhay. At makita nawa naming malinaw ang dahilan kung bakit niloloob mo kami na mabuhay pa. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mga salita mo na aming pinag-aralan na tunghayan. Pagpalain po ito sa aming buhay. Isa pamuhay namin ang iyong mga salita. Palagi naming maintindihan na kami mga anak mo na masunuri sa iyo, mga anak mo na nakikinig sa iyo, Panginoon. Maintindihan namin palagi. Wala na kami sa dating buhay na hindi tama sa iyong harapan. Salamat po, itinama mo ang aming buhay, Panginoon. At naging malinaw sa amin ang dahilan kung bakit pa rin kami nabubuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong pagalingin ang Nanay Nelia in the name of Jesus. Sinusumpa namin sa pangalan ni Jesus ang hirap na paghinga, ang ubo, ang plema, ang sipon, sinusumpa namin, pinapalayas namin yun sa pangalan ni Jesus. At maraming samaay sa paghinga ng nanay. At lubos ang kagalingan ni Papay, lubos ang kagalingan ni Ate Marisa, lubos ang kagalingan ni Ellery, kaligtasan sa buong pamilya po ng iyong mga anak na nakikinig ngayong umaga at mamayang hapon o mamayang gabi. Kaligtasan, Lord, in Jesus' name. At sino po ang pagiging matigas na puso. Panginoon, magkaroon ng realization ang sino mang nakikinig ngayong umaga na kapag pinapractice ang hindi pagsunod sa iyo, nakikinig lang pero hindi sumusunod ng totoo, pahamakan pa rin ang tatamuyin. Help each and every one of us, Lord, to realize na dapat habang kami ay nabubuhay pa sa daigdig na ito, samantalahin namin yung makinig ng iyong mga salita at sumunod ng mapangatawan namin ng Pastor Lito in the name of Jesus. Lubos ang kagalingan ni Lovely in Jesus' name. Malusog na pangatawan ni Maring Elma in the name of Jesus. Malusog na pangatawan ni Amy in the name of Jesus. At pangalaga po sa bawat sa amin. Purihin ka, Ama, dakilain ka, Ama. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. At gusto ko pong magpasalamat una sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, narito kayo, nakikinig kayo. Alam niyo, dahil sa Panginoon yan. Kaya po ninyo nagagawang makinig ng salita ng Diyos at sumunod sa Panginoon dahil sa Panginoon. Kaya nyo nagagawa. Kaya nyo nagagawa na magbigay ng panahon sa pakikinig at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sa naintindihan mo, binibigyan ka rin ng Diyos ng panahon niya. Di ba? Kaya nagagawa natin. Naintindihan natin. Binigyan ako ng Diyos ng panahon niya, kaya dapat bigyan ko rin siya ng panahon. Okay. Thank you. Lovely. Salamat na marami anak sa iyong buhay. Pagpalain ka ng Panginoon. At patuloy kang bigyan ng Panginoon malusog at malakas sa pangatawan. Salamat din sa iyo kaisa-isang mister na si Carl. At maging si Lucas and Cal. Pagpalain ng Panginoon ang inyong mga anak. At salamat din sa Panginoon sa buhay ni Ate Lorna and Kuya Rading. Patuloy kayong bigyan ng Panginoon malusog na pangatawan, Ate Lorna and Kuya Rading. At salamat din po sa Panginoon sa buhay po salamat sa Panginoon sa buhay ni Michael.
ingatan ka ng Panginoon, anak. Dalahin ko na magbigay ka ng panahon sa pakikinig, ha, anak. Kung anong oras man, no, ikaw available. Tandaan mo palagi, araw-araw ang live natin. Kaya po pwede kang makapakinig araw-araw. Yung oras na ikaw'y magpapahinga na. Okay, Michael? Ingatan ka ng Panginoon dyan sa bansa na iyong pinapagtrabahuan. At pangalagaan ng Panginoon si Richie sa kanyang pagtatrabaho in the name of Jesus. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ni Caris. Hi Caris, anak. Salamat na marami sa walang sawang pagtulong sa akin sa patungkol sa aking mga pagtuturo. Pagpalain ka ng Panginoon. God bless you, anak. Salamat din sa Panginoon sa buhay ni Noel, ni Zep, Isaac, and Dykes. Pangalagaan ang buong pamilya ninyo ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Charisse and Royland. Nako, puyat na puyat kayong mag-asawa. Wala kayong maayos sa pagtulog. Ano? Kasagwa doon sa ating sa ating construction site. Pagpalain ng Panginoon sila. Ang kakalimutan, no? Magdala kayo ng merienda. O kaya, pananghalian, ganun. Bahala po kayo. Alam niyo, again, apo at maging sa kanyang mister, maging kay Jane at kay Mina, at maging ang dalawa niyo pong apo. Kaligtasan para sa pamilya Villanueva ay pamilya. Buhay po ni Teacher Bell Maline Gradanos. Thank you very much po, Teacher Bell, sa inyo pong tuloy-tuloy na paglilingkod sa Panginoon. Thank you very much, Sir Neville at kay Noe. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ni Highland and Ronnie. Pagpalain ng Panginoon, pamilya Tumamak, pamilya Hilua, at maging ang pamilya Estrada in the name of Jesus. Pangalagaan kayo ng Panginoon at ipagtanggol kayong mag-asawa sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Elena Pascual. Ate Elena, pagpalain ng Diyos ang inyo pong nalalapit na panganak in the name of Jesus. Pati na i-provide ng Panginoon ang pangailangan ng inyong baby, maging kayo sa oras ng inyong panganganak sa pangalan ni Jesus. Patuloy ang pangalagaan ng Kuya Randy, maging ang inyong pong mga anak in Jesus' name. Salamat po na marami. Thank you very much po sa buhay po ni Maring Elma Atienza. Maring Elma, thank you very much po sa inyong pong buhay. At patuloy po kayong pangalaga at ipagtanggol ng ating Panginoon. At patuloy iligtas ang buo mo pong pamilya. Ang pinakabuso niyong anak hanggang sa pinakapanganay na anak, iligtas po sila ng ating Panginoon at makasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ako, napakaganda po na. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ni Bert. At pag-pray mo na i-provide ng Panginoon yung gastusin sa pambili ng ticket, yung pocket money, yan, pakisama sa prayer. Miss na namin kayo dyan sa Apayao. Pagpalain ng Diyos ang buong ang pamilya, laylay, pangalaga at ipagtanggol ng Panginoon ang mga pastor at ang mga kapatiran sa probinsya ng Apayao in the name of Jesus. Hello! Hello kay Marie Chris Pante Tagudan. Thank you very much, anak. Patuloy ang pagpalain ng Panginoon. Bigyan ka ng Panginoon malusog at malakas sa pangatawan. At maging si Melchor sa kanyang destino, pangalagaan siya at ipagtanggol ng Panginoon. Maging si Mary Mel. Ay po. Malapit na tayo magkita-kita face-to-face diyan sa Apayao. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, thank you very much. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng Miracle of Life family. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at patuloy ang pasaganain ng Panginoon. Tayong lahat, maging mga kapatid ng Father Fellowship, malay natin isang araw, merong maging mga multi-millionaire na mga anak ng Diyos. Why not?
Sayang, di ba? Kaya tanggapin na natin. Lord, thank you. At habang tayo pinagpapala ng Panginoon, lalo naman tayo nagbibigay at tumutulong sa gawain ng Panginoon. Huwag po tayo magsawang tumulong sa gawain po ng ating Panginoon. Praise God sa tuloy-tuloy na kagalingan ng Nanay Nelia in the name of Jesus at kaligtasan sa buong angka ng Cruzem in Jesus' name. Okay, again, salamat po ng marami sa buhay po ninyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At dalayan ko ang napakagandang biyaya ng Diyos sa buong maghapong ito. I-claim niyo na po. Tinatanggap natin ang mga pagpapalang inilaan ng Diyos sa atin sa araw na ito. Palagi po sa Diyos ang papuri. Hanggang sa muli po. God bless everyone.